Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga igalamayang adlaw ka natong tanan og welcome din sa atong panaguban sa atong tulumadong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito, mga igala, no? Yes, mga igala. Kamusta? Wala pa pagiulan yung lugar diyan, no? Well, mga igala, no? Karong panahon na makasinati itong mga katag-katag nga pag-ulan, mga igala, no? Diri sa tuang of course Davao City, mga igala, og tibok Davao region, mga igala, no? Tungod sa kining ginatawag nato nga intertropical convergence zone, mga higala. Actually, last weekend pa tani nagsugod ning mga grabe pag-ulan, mga higala, no? Dinhi sa tuang rehiyon, mga higala. Actually, di lang di sa Davao region, mga higala, pero alos tibok Mindanao. Na yung mga area sa Mindanao, mga higala, nga ginaulan, no? So, mo na siya ang kuan, no? Mo na siya ang kuan karon, no? Nasinatian
no, dire sa mga pipila ka mga lugar may galagani mga higala no tumiagi. Doon na yung mga doon na yung mga nahitabo nga pagbaha no starting atong Lunes mga higala no gibaha Domingo gid ata no Domingo nga na yung mga na yung mga sa tawagan na yung mga lugar diri no sagad ginabaha sa Davao City mga higala no then na po isa sa Panabo actually last week pa before election na nagipang baha no before pa election may higala nagipang baha mga higala po ang kwado mga higala sala ni sa mga patakag labay basura dili daw sa politiko mga higala no kay wala dong mga opisyal kay grabe daw kayo mo kwando grabe daw kayo mo wala gid solutions baha mga higala actually mga higala nanay solusyon nung taan ng bahaan ng kwan mga nanay solusyon nung ta sa baha mga higala no kaning pagpananom na tog kahoy mo na ginaduso mga higala sa interface development sa kinang kwan kani meaning sa ADs gani pati mabatyan tang attorney Peñalver ani mga higala no EDs ano yung EDs no interface development intervention for sustainability or EDs mga higala no katong green space mga higala which is na incorporate na no mo na may higala lisod na kay pag mga mag-apply og kaning subdivision diri sa Davao City pero buta man gyud ubang mga subdivision mapaspas makakuan mga higala no pero ingon sila dito na paspas dugay na daw na ang gikuan no dugay na daw na siya gi-kuan mga higala no dugay na siya gi-push or gipa-implement no pero karon ang grabe mas stricto karon nga administrasyon mga higala no kay lisod kay well experience mo na sa housing good mga higala para sa katong gi-initiate na housing para sa media mga higala no grabe kay pausab-usab mga higala no especially sa level sa city planning mga higala kay pausab gyud pagkuan sige abi nimo okay na balik na pod no ingana gid siya mga higala especially tapos pagkutay na mga century old tree ayaw na dili na dapat ipaputol ng century old tree no usba na inyo subdivision plan ingana ang mga nahitabo god no which is kuti but in the long run for sustainability man pod good no ang baha mga higala di na moabot diri sa ubos okay dito na suyupon sa taas mo na may higala daghan og kanang papel gid mga higala pod no nga nana siya nga balaod well in fairness to the present administration diri sa tuwas Davao City mga higala sa tulo ka chief executive stricto siya pero namo namgoy kuan mga higala nga nado kunoy naday uban mga kalusot pero wala man goy ebidensya no mo ta ebidensya wala man goy nanggawas na mga bisan gamay pamatuod nga nagi nakalusot sa bagay mingon sila nga mura magagnabli akawatan nga motugan pero kung ihapon nato gamay wala pa na ba no kay kung naa doy kalampagon unta na sa tuang mga environmental groups di ba para sa nang pagpatukod sa sa SIDC sa Mal Island Davao City Connector Bridge ilahaman ang gikalampag yun na yung mga dagko nga mga projects nga that will affect na our environment kalampagon yun na nila pero sa karon stick to kaysal no but anyways may gala dito sa tuwang update may gala kung sa mga apektado sa ato ang milabay nga pag-ulan mga higala diri sa Davao region mga higala no kumusta pila mga apektado og unsa pud kaya ang nahitabo no napabay manabay mga damages mga higala unsay dahilan ngano nagbaha ang ato ang mga pipila ka mga lugar no diya sa Davao del Norte ug siyang silingan mga higala das may Davao City no particular das may Lasang ug Bunawan mga higala no anyways mga higala niya ta maglangan ato paminawon ang Regional Director sa Office of the Civil Defense 11 mga higala nga si Sir Ednar Dayang Hirang paminawon nato. Tulo ka local government ang apektado ang Davao City, ang Davao Occidental o Davao del Norte. So adunay isa nga kumpirmadong namatay sa lungsod sa Don Marcelino
Barangay Lapuan. Isa ka 68 anyos nga lalaki, si Bandila Yuba Lagunsay, kumpirmado sa Municipal Health Officer na namatay tungod sa lunod na unlod sa usa ka sapa sa maong lungsod, no. Then sa Davao Occidental po, ang apektado ang upat ka lungsod, no. Don Mamalita, Don Marcelino, Jose Abad Santos o Jazz, no. So ang kasagaran damage nato karsada o tulay. So ang infrastructure damage tungod sa baha, sa sapa, flooding dito sa maong lugar o naguba ang karsada o tulay. Diri pod sa Davao City ang flooding diri mostly sa mga canals, no, drainage system ang flooding nato diha sa Bunawan o uban pa ng mga barangay. Murag unong ka barangay ang apektado diri sa Davao City. O sa Davao del Norte, particularly sa lungsod sa Panabo. So ang hinungdan ani ang tawag nato intertropical convergence zone o ang pagbangga sa duha ka hangin na gikan sa north, no? North wind o south wind, nagbangga siya, plus ang easterlies kanang init na hangin gikan sa Pasipiko na magdala siya mga evaporation, no? Kanang dagat nga mo evaporate pagkahapon na mahinong dagom o mahulog ka na kung asa siya dapit ma-timing na bugat na kay siya mahulog. So dili ni siya yung weather disturbance na pareha sa LPA o bagyo. So kini ang tawag na intertropical convergence zone. Gani ang sulti sa Pag-asa na natakaroon sa padulong nata sa manong murag kulba po kay padulong nata sa tag-ulan na po. Naata sa boundary karon sa tag-init o tag-ulan. Expected na tunga-tunga sa June, musulod na ang tawag na hanging habagat, no? Meaning southwest monsoon. So, some parts of Davao region will be affected. So, malibre na po ang partly sa Davao Oriental, sa East Coast. Walay ulan diya, basta habagat. Diri sa Gulf Town na po ang apektado ni Ana. So, muna ang so far na damage, wala pa tayo amount, kay magkandak pa man ang mga LGUs o post-disaster needs assessment ang ikandak nila para ma-determine ang amount. Well, we are lucky that our LGUs are well-equipped and well-trained sa mga disaster response, no? Ang Davao City Disaster Office, ang Davao Occidental Disaster Office o mga municipal disaster offices nila, o of course ang Panabo o Davao del Norte. So para lang sa kasayuran sa tanan, mao ni ang advokasya sa Office of Civil Defense, no, na we have to fix our drainage system. Ang ato ang paningkamot together with our LGUs nga kanang limpihan nato atong mga kanal o ayuson nato atong mga kanal, no, gikan sa kanal sa national road, provincial road, municipal, city roads o mga barangay roads o even ang mga kanal ngadto sa mga komunidad, no. Ang dakong hagit sa atong gobyerno is unsaon nato pag-align sa mga drainage system nato na ang ubang drainage system dili konektado sa ubang mga system pod ngadto sa local. For example, ang national road nato diya manggid mohagsa ang mga tubig gikan sa mga barangay drainage nato, mga barangay areas, no. So kung walay klarong kanal ang barangay, padulong gud sa karsada sa national road. So mga karon ang ginapaningkamutan nato together with our LGUs and national agencies nga masugdan na nato og fix ang atong drainage system o atong mga sapa, dagko ra ba atong mga sapa, ang mga tulay nato nga sa unang panahon
dili man siya magkaguba pero karon magkaguba na kay sumala pa sa atong pag-asa at effect na ni sa tawag nato climate change, no? Climate change. Ang mga approach sa tulay mao ang mga guba. Ligo na atong structure sa tulay, but ang approach kay yuta man na o grouted riprap lang mao nang pag sige basmag ang tubig maguba gid siya o mag-collapse ang maong approach o dili na maagihan. So, mga ito mga igala, no? Ang pahayag ni Sir Ednar Dayang Hirang mga igala, no? Kabahin sa nahitabo nga epekto sa Intertropical Convergence Zone diri sa tuwa sa Davao Region mga igala, no? So, mga ito yung gingan, hinungdan sa baha, basura, drainage problem, not the drainage ngayang ko ano, pero ayang drainage mga igala nga daghan og basura. Basura. No? Kinsa may nagalabay og basura. Sama na sa pag-elect natong mga basura. Chay. Bitaw boy. Pero karon mga igala, in fairness karon no sa hatol lang bayan last May 12. Medyo makaingon ta nga okay na no, wala na kay basura nga na-elect nga mga unsa ni nga mga ay nada isa nagpabilin unta no unta ma-eradicate na gin siya nga klase nga kan mga igala no karong 2028 mga igala. But anyways may dito sa kanong sumoto mga igala na isang patay sumala pa pananingon wala daw patay daw sa Don Marcelino pananingon na other patay paingon si kon na naipatay so depende na motobag ra na sila mga igala kung nabay patay o wala no. Ikato nga video, kung palabasin nyo is na-upload na nako to sa mga social media page, no? Nakita nito kagahapon. So, ako lang gikon karon kay para sa maong diskusyon mga igala, no? Sa atong panaghisgot, no? O panagtambay karong hapuna mga igala. Anyways, mga igala, balik kita man lang sa mga importante pahinumdum ning ato si Bianan. Yes, mga igala, balik kita diri sa atong panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas may galiyas may lapadayan na nagatambay diri may galano to sa ato mga hisgotanan sa atong palibot mga galano. Anyways, mga katambayan din hita sa lain pala to hisgotanan mga galano especially sa atong programa sa ato ang Davao City Water District mga galano nga karon magbihira na gyud makadungog og mga reklamo gikan sa ato ang gikan sa atong DCWD sa GC pod kay wala na pod kaya ko kakita nga nay nagyaw-yaw dito nga no naman na GC sa mga reporter mga galano to sa mga water interruption advisory no para ma-aware mi kay para makaligo mi daan charing ito mga galay. Ito mga advisory yung ginapampo sa Facebook, dila ba? Parehas sama na. No? So, wala kayo nagapangaway dito. Wala na kayo nagkakuan dito sa Mount GC. Tapos, wala po ko kabantay po ba nga murag kanang hinay kaya mong tubig din nga nuwa may tubig din except, no? Pag na mga emergency repairs, na may tabo mga igala, no? Pero, as to kanang kulang ang mong supply, wala may tubig din nga nuwa may tubig dire. Kanang kano na kayo ko pero anong wala may tubig. Bita mga igala. Kani siya mga igala nang ano man hitabo ko din mga igala sa una mga igala mo kasaka ang tubig for mga igala especially sa second district ha. So especially sa second district ha. Pero karon panagsa na kayo wala na ko kung sige itong mga constant nga nagareklamo. Nga taga second district sila ilahan ng experience mga igala. So, di na to na dapat ikuan nga anong ingunanan ni tabong. Sigla sila gyaw-yaw nga walay tubig. Kay na-experience sila nga wala dyan tubig atong panahon na. Karon mga igala, wala na kayo. So, kudos sa to ang Davao City Water District mga igala. No, nga. After nga niabot na si Davao City Bulk Water Project mga igala, facility, ikan sa tong Apo Agua, no, nga under sa Aboitiz Infra Capital mga igala. No, medyo naayos ang mga igala no, ang supply sa tubig. Di man sa naayos mga igala, pero niabot na gid ang tubig dito sa ilang lugar mga igala no. Nakaniadto maglugos mga igala og dugay kay naginayaw-yaw na sa to mga kauba to mga silingan sa to mga dabawen ubang dabawen nyo din mga igala no. Nga nagani ta insidente mga igala nga
personal message na itong mayor dari may galaw. Gikuan nga naman ako nagibuhat. Grabe. Oh, bro. At least now, okay na ang kwan sa itong tubig mga higala. But anyways, mga higala, karon mga higala, di ba ulan-ulan karon mga higala. So kung ulan-ulan karon mga higala, no, medyo napunay si epekto mga higala, no. Although normal man daw ni siya mga higala, sumala pa. No nga, na turbidity mga higala. Pero daghan mga contingency na karon, no. Na may mga contingency ato Davao City Water District. Mga higala, para dili maapektuhan ang ato ang supply sa tubig mga higala, no. It's because of turbidity kanang turbidity kanang lubog mga higala ba kay gikan ba sa Tamugan River kuhaon ang atong kano ang tubig diya sa may bulk water. So pag turbidity mga higala medyo lubog, mag-ikon pa na nila mga higala, no, kay para masala ba, no, mabot sinyo nga limpyo ang tubig mga higala. Anyways mga higala, ato paminawan mga higala, no, ang pahayag ni kuno sa ang tigpamaba sa Davao City Water District mga higala na si Ma'am JC Duhay Lungsod. Paminawan na to. Bulk water supply facility, possible na maka-encounter na po ng turbidity. The occurrence of turbidity is almost regular na siya. It's just a matter of will it affect ang whole operation ni Apo Agua. So far, no, since the start of the year, there were several turbidity occurrences. However, wala gyud buyag. Wala gyud any occurrence that has resulted to prolonged water service interruption. Especially that if naa may full stop operation si Apo Agua, we have our groundwater supply that can operate and can cover, no, for the meantime sa kaning pangahinanglan sa tubig sa atong mga customers. So if there were turbidity occurrences, there were, but they were not able to affect ang ato ang water service. Okay, last na lang ma'am. So mo to mga higala, no, ang pahayag ni Ma'am JC mga higala. So mo to, no, gilatag niya to contingency plan mga higala, no. Contingency plan mga higala, no, alang sa mga or measures, no, kung tayo magka-turbidity, di gamito nila si kuan mga higala kanato mga production well mga higala para sa groundwater. Kita duha ka buk ato ang source of water diri mga higala, no, groundwater o surface water. Kanang surface water mo nang gina-supply gikan sa tuang bulk water project, bulk water facility mga higala, no, sa Apo Agua mga higala. So kung mukan mga higala ginapuli-puli nila, so dili ta maglisod diri mga higala nga walay threat mga higala nga madiplit ang ato ang water supply diri mga higala sa Davao City. Kay di ba atong ginasaligan sa dumoy groundwater karon, dili sa dumoy groundwater kana natay Tamugan River mga higala. Anyways mga higala, dinhi na punta sa laing kuan mga higala, no, kay karon mga higala ang Davao City Water District mga higala, ang Davao City Water District mga higala is more of kaning kuan ng mga higala, no, daghan na kayo mga service connections mga higala, no, nga naga-apply, no. And then kabalo ta mga higala, no, sa mayon ana, no, kay murag nasilay ka ng kuan ba, nasilay ka ng perception, no, kapag government ka ng ana nga mga services mga higala, no, medyo dugay, tapos medyo mo na ang kanis dugay, no, pabalik-balikon do mga higala. Mo na karon mga higala nagagara pod, no, napoy well bisag asa ni mga higala sa una sa LTO nagakuan mga higala, nagaakuan nga fixer kay taas daw kayo, tapos lisod daw kay makapasar daw kuno sa exam. So mo nang bintahe mga higala sa mga fixer. Karon na pod mga higala sa DCWD mo na poy maingon ani, no, na poy maingon ani mga higala ba nga kana mga fixer mga higala, no, kana mga fixer mga higala nga kuan daw tawag ani dugay kayo na mahal kaayo paningil, no, para magpa-connect or new service line mga higala, for new service line. So muna ginakuan karon sa tuang mga kuan, sa tuang mga sa tawagan gina-take advantage na, no. So naipanawagan ng Davao City Water District para niyan, ano, ayaw gid mo og kanang kuan, no, ayaw mo og kanang kuan sa mga fixer pakipag transaction, no, kay kung kamo ang malugi na tapos ug mas scam mo sala na po sa DCWD,
no? Ay bita mahigala pag nay mahita po sa to kay mangita bitag kanang mga tao nga mabasol mga higala or kanang mga ahensya nga mabasol kay ngano ingon ana. No, pero normal siguro sa mga tao mga higala no. Mangitag mabasol. Pero ana ba? No? Kanang kapoy na kay So mo na may gala no kinahanglan ginato nga makuan gyud ano kinahanglan makuan na to may gala mo na nagapaningkamot pud ato Davao City Water District may pahibalo ni no sa inyo ano so anyways may gala man na ta maglang ano ato na paminawon balik may gala ang tigpamaba sa Davao City Water District may gala wala lain may gala si Ma'am JC Duhay Lungsod may gala paminawon nato. We have big events or not, ginasiguro sa Davao City Water District to provide sustainable water supply sa ato ang mga customers, and we're happy to note that despite the influx of additional service connections, we can still guarantee ang ato ang abundance sa ato ang available, ready to distribute na water supply. Because right now, as of this period, double gihapon ang ato ang available supply as opposed sa ato ang water demand. And that's the reason why nagapadayon no ang ato ang pag-ramp up sa pag-accept og additional na mga new service connections, especially sa District 2 areas, kung asa na-added to no naka-allocate ang ato ang bulk water supply. Pahimangno lang gikan sa ato ang management based sa ato ang mga na-monitor na trend no sa mga nag-apply og new service connections. Aduna po yung mga dautan ng mga individuals and groups that nakisakay sa pangahinanglan sa ato ang mga customers kung asa nag-offer sila na maging fixer to process their application, collecting exorbitant fees on top sa ato ang ginasingil na new service connection fee. So sa karong taknaa ginapanawagan namo kaubanan no sa suporta sa ato ang mga amigos sa media nga pahimangnuan ang tanan na gusto mag-apply og new service connection nga dili na moagi og fixer tungod kay kanang ilahang gina-promise na mapadali ang pagproseso for a fee, dili gyud na tinuod because as it is, very easy na po mag-apply og new service connection fee sa DCWD. And in fact, ipadali pa gyud nato no ang pagbayad sa new service connection pinaagi sa pag-offer og installment na 500 pesos. Pwede na ka makakonekta sa DCWD, and the remaining 5,500 bayaran nimo na for 11 months. So again, we're appealing to the general public, do not encourage fixers by not availing of their services. So, mga ito mga higalano, ang pahayag ni Ma'am JC Duhay Lungsod, mga higalano, ang tigpamaba sa Davao City Water District, mga higalano. So, please lang yun na, please lang yun, please lang yun. Ayaw mo og ano, ayaw mo og, siya tawag ka ayaw mo og pakuan na ng fixer, ayaw mo patutuan ng paspasra, ay ka ng pabalik-balikor mo niya kung kamo ang mukan mga kay lakas mo no ang kon mo gud na mga higalang catch mo gud na mga higala no sa ilang ginabuhat mga higala is ako bahala na kay tagay ko ani ko tay 10,000 ako ko na natan kay muhatag pa bang gud dito sa tong kaila sa sulod kay para mapapaspas niya di ba ana ba o mo na siya mga higala niya dugay day kay hantod sa di ba sa may LTO sa mga fixer may tawag nila sunog kwarta. Oh, paano na? Sunog ng kwarta. No? Paano na? Katong diya pa sa oras sa kwan, sa may kanang atbang sa Philippine Central na, kanang wala pa ito na kwan sa mga district. No? Paano ba ako? May pag lisensya pa mas daghan, magundara sa una mga higala. Ay, na, sunog ng kwarta. Agoy na, nanunog og kwarta. Yan ang mapiksa na sa una mga higala, bisag silingan, una yun. Bitaw eh. Anyways, mga katambaya dito sa last mga higala no. Kaning ato ang sayron mga higala no. Unsa ang update aning septage ordinance kaning septage project mga higala no. Kaning atong dislodging sa tuang kuno mga septic tank mga higala no. Actually mga higala
Nami kauban din yung mga igala pa, no, nga ilahang CR may igala kay hinay na kay mo flush, no. So di ay ito mga igala, no, sa ilahang pagkuan nganong ang ilang gi-check abi lang nakuan lang liquid sosa, tanga lang ilang bowl ba liquid sosa or sa ba na liquid sosa o ban pa nang kuan mga basig nalay na naray na lanay sa nalay na bara dito ba. Para malanay liquid sosa. Sus, pag hinay, pila naman ka litrong liquid sosa ang kuhan. Di ay ito, puno ng iyang septic tank. So, kinahanglan siya mga igala nung kinahanglan yun mga igala nga every 5 years or mo ba ito? I-discuss na niya ni Ma'am JC. Na dapat, imuhagin ng ipatanggal ng unod sa inyo septic tank mga igala, no? Aron nga, of course, limpyo, tapos una sa limpyo mga igala, no? Medyo, kung pa na mga igala, for safety po na siya, mga katambayan. So, anyways, mga igala, ato, last na lang gining balik ni mo Ma'am Jace. Ato paminaw balik mga igala, ang tigpamaba sa Davao City Water District mga igala, na si Ma'am JC Duhay Lungsod mga igala. Paminaw na to. Septage. Update na po. Yes, actually, I think by June, we will be rolling out ang atoang schedule for the test na mga dislodging activities. Because right now, naanata sa 92 to 93% completion sa atoang operation sa atong septage treatment facility. And part of the full commissioning manggod ana na planta is the ramp up na operation. It has a 100 cubic meter capacity na pwede niya i-treat na hugaw gikan sa mga septic tank. And we're targeting that around June pwede na ta makatest no sa maong planta. So part of the testing para mahibalaan nato ang katong iyahang mga electromechanicals and the equipment are properly working, we have to do the actual dislodging. So manguha kita sa mga identified na mga septic tanks dari sa atong syudad, and we're targeting ang aside sa facility ni Water District ang mga government-owned facilities starting with parks, and from there no we will be able to test the plant. And once ma-test na nato ang planta, we will announce ang katong ato ang full commissioning, which will also result to the full operation of our septage treatment facility. Ergo, if that is already fully operational, then we will already start with the sanitation service. But just to manage expectations, kaya basin mag-andam na tanan no, nga mag-sabay-sabay o dislodge sa ilahang mga septic tanks, the dislodging activity will be done in schedules. So we will be starting with the barangays in close proximity to the plant, which is located in Barangay Indangan, close to the boundary sa Panakan. So naturally, we will be dislodging ang Indangan, Kabantian, and Panakan and nearby na mga barangays. And we have already secured the initial permits sa mga barangay to allow us to conduct the dislodging activities. What we're working on right now are the necessary permits from the city government to proceed no sa katong ato ang testing ng mga dislodging activities and eventually sa ato ang full operation. Ma'am, last lang ma'am no, can you explain the benefit na anong kinahanglan to i-dislodge ang ato ang mga septic tanks? Yes, the dislodging is not optional. It has only become optional because of the limited proper dislodging and disposal service sa ato ang syudad. The practice right now is that kung dili mo backfire ang septic tank, dili ta makahuna-huna na kailangan dahil siya habuan. But actually, in terms sa balaod, we have the city ordinance, we have the national national laws
mandating that it should be regularly done. And sa atuang ordinance, ang atong ginusunod is once every 5 years. So the reason why we're doing that is that number one, it's part of maintaining a healthy community. Because if you're keeping the hugaw in your septic tank, it's not being properly dislodged and disposed, it will affect public health. And at the same time, it's not just about regularly dislodging the septic tank, but also properly disposing the waste that we are collecting. And that's the reason why ang pinaka-importanting component sa atong proyekto is the septage treatment facility. Kaya dato na to ilabay para before na to i-dispose balik sa waterways, limpyo na siya, di na siya makadaot. And that will affect the health of our coastal waters, which by the way, since several years ago and until now, nagasaka ang iyahang levels of fecal coliform. So hopefully, with the septage treatment facility and the septage management program as a whole, we will see that in the next 5 to 10 years, pwede na maliguan, hopefully, balik ang ato ang mga dagat dari sa ato ang syudad. But of course, with the support of everyone, especially sa ato ang mga taga-Davao. So, mo itong mga katambayan, ang pahayag ni Ma'am JC Duhay Lungsod, mga higala. So, every 5 years ba ito, So, nadungog po ninyo ang benepisyo. Benepisyo, importansya, mga higala, para magka-kuan yun, mga higala, kinahanglan nato kinahanglan nato mag-dislodge, mga higala, or pakuhaan na ito ng unod sa ito ang septic tank, mga higala, So, pwede man siguro na barato ram siguro ng mga higala o sa DCW dita, Wato po ito, yung gingon, mga higala, if ever na full-blown na, actually, karong second half man ata to. Actually, full-blown na nga to ang mga higala, full-blown na nga to ang, full-blown na nga to ang, ilahang ato ang mong pilabot ito. Ilahang implementation ani nga program, mga higala, by priority, mag-apply ka og kanang mga higala, tapos i-schedule mo, Pero karon, mga higala, napa sila sa pilot testing, mga higala, dito siguro doon sa area kung asa ila treatment facility, mga higala, ang unahon nila og mga higala kanang habwa, ang septic tanks, mga higala, habwa. Anyways, mga katambayan, matay kong oras ang ngalan sa Tibuok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga higala. Ko yung kauban, Armando Feniquito, alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod daw sa daghang salamat o maayong adlaw kanatong tanan.